nakikita nyo na ang ating munting teacup, ibig sabihin, simula na ng inyong pinaka-aabangang 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. And for this afternoon, ang makakasama natin at makakakwentuhan ay walang iba kung hindi si Ma'am Angie S. Pabalan. Good afternoon, Ma'am Angie. Good afternoon, Ma'am Jane. Ito po ang ating tsaa at sasabayan po nating uminom ang ating lolos and lola sa kanilang mga tahanan. Let's praise the Lord. Nako, alam mo, Ma'am Angie, talaga namang very exciting itong pagkukwentuhan natin kasi nakikita ng lolos and lolas natin, naka-purple na ako. Ibig sabihin, pumasok na po tayo sa ating Lenten season. That's right. At alam niyo naman, pagka Lenten season, medyo talagang ramdam na natin yung sacredness. Yes. Diba? Yung nagiging banal na ang bawat isa sa atin, trying to be holy nitong mga panahon na ito. Tama po ba? That's right. Kaya nga nung nakaraan, nag-Ash Wednesday na tayo di ba? Kaya pag Marso, talagang painit na ng painit ang ating panahon. So, Ma'am Angie, sisimulan agad natin. Ma'am Sige po. Angie S. Pabalan. Wow, Age kumpleto. reveal tayo. Aha. Pwede ba? Is it alright to announce to the world ang iyong age reveal? Yeah, it's okay. I will be 80 years old this year. Wow! Let us 80. praise the Lord! So 80, grabe Opo. naman, Ma'am Angie, pero blooming na blooming pa rin. Thank you. At nakakatuwa, kahit na magmamahal na araw na, andito ka pa rin. Kasi still active, no? Yeah. Matagal nang naging senior, kasi sabi mo nga, 80 na di ba? Yeah, yeah. Pero active na active. Ayoko sabihin alive na alive, kasi obviously very much alive. Yeah. But you're very much active. Yeah. Siya po ay nasa area ng academe. Kaya dun kayo magugulat, ha? At 80, alive na alive and active, no, sa academe. So, ano po ba yung dalawang schools na inaalagaan mo? The first school is St. Genevieve School of Pateros. And then the other one is St. Theodore School Incorporated. Ayan. So, imagine, yung active life niya, hindi na siya nakontento sa isang school. Dalawa pa. Opo. Samantalang tayo, much younger, pero pa isa-isa lang no, ang ating pinagkakaabalahan. So, Ma'am Angie, bakit mo naging advocacy yan? It's really a mission on your part. Yeah. Na kahit na 80, lagi ko nga sinasabi, naku, yan si Ma'am Angie, pwede na yan sitting pretty. Mag-abroad na lang always. Pero eto, nagtsatsaga, nagsusumikap, maghubog ng mga kabataan. Yeah, my first, yung favorite kong gawin is to, alam mo, business talaga ang nasa mind ko, sa heart ko, because I know it's really easy to earn through business. But then, hindi ko alam, pero siguro dahil sa auntie ko na matandang dalaga, who first owned the school, ay medyo na-incline ako sa education. And eventually, kasi nung una, iniiyakan ko to when it was handed to me by my auntie. Okay? And then, nung parang, for a while, ayoko. But then, habang tumatagal, I love it. And I felt that I was bringing these children closer to Jesus. Wow. That's it. And, pag nakikita mo silang natututo from the very innocent look, pagkatapos later on, you'll see them na nakakabasa na, and then they're able to do some things which they have not done before, nakakasulat, and everything, yung mga good manners and right conduct, yung mga ganun po. Parang lalo akong nai-inspired, something like that. And also the parents, ang mga parents po, they clamor for more. So from the very beginning, we don't, hindi kami naniningil. It was a free school for more or less 20 years. Wow. Yeah. Then after that,
we have to transfer because they're clamoring for grade 1 for elementary. And so yung auntie ko, si Miss Maria Reyes, siya po yung sa akin, nag-inspire sa akin eh. Sabi niya, dito ka na sa aking dating po yun shoe shop. Doon pa nga nagpapagawa si Madam Imelda Marcos ng mga shoes niya. Oh, Yes po. okay. And then after that, sabi ko wala akong pera. Sabi ko ganun sa auntie ko. Hindi ko kaya na mag-put up ng school talaga. But then, she insisted. Siya yung nagpagawa ng mga silya, ng mga blackboard, and So everything. from scratch talaga. From scratch talaga po. So lolos and lolas, nakikita natin dito, no, it's really a mission. Yeah. Kasi nung una, you were very open naman, no, Yeah. in saying na negosyo syempre, Uh-huh. di ba? But eventually, more than the negosyo, talagang ang lumutang na is the love for the children, for learning and That's everything. right. That's So lolos and lolas, alam niyo itong sinusubukan natin, no, na pagnilayan for the whole month of March ay yung tinatawag nating life-giving habits on Lent. No, Uh-huh. panahon kasi tayo ng Lent eh. Pero ngayon, sa sinasabi mo, Ma'am Angie, Yes, ma'am. hindi lang sa Lenten season eh. Life-giving yung education. That's right. Kaya nung sinasabi mo, nung una natawa ko kasi ang description mo sa iyong aunt ay matandang dalaga. Totoo po yun. So sa ating mga lolos and lolas, titos and titas, it rings a bell also, di ba? Okay. So marami sa kanila nag-sacrifice din ng buhay nila for the family. And That's in your true. case, hindi sacrifice for the family but for humanity. That's true. Kasi sabi mo nga, pwede naman ibang may negosyo rin na iba di ba? Yeah, yeah. And yet, ang gusto niya ipasa talaga sa'yo, hindi yung kumikitang negosyo, kung hindi yung life-giving habit, That's right. no, na ginawa mo nga, ito na yung Saint Genevieve of Pateros. So sabi mo, hindi kayo naniningil. How did you survive? Fortunately, malakas po yung aming kita noon kasi nga mahilig ako mag-business. Okay? So, after that, naisip nga ng auntie ko na ibigay na sa akin. But then, hindi po talaga yun isang school na, na formal, formal institution. We only teach, catechism. Nung una po yun, basta tinuturoan namin silang magdasal, yung ganon. Lahat ng prayers, ayan. Then we bring them to the church. Then after that, ginawa na namin formal, ayan. Nung ako po ay kumuha na ng education unit sa UP. So Yun talagang Ma'am Angie, dinevelop mo na ang iyong sarili. Ay, So oh. ito yung preparation mo na. So this time, hindi na lang siya hobby, That's hindi right. na lang siya on the side. That's Kailangan maging life-giving na. So you have to earn your degree at UP. That's no? right. So yun ang nag-push sa'yo, itong mga batang paslit na ito. Totoo po na yun. inosenteng-inosente. Totoo po yun. Nakaka-inspire kasi pag nakita mo talaga sila. Ang sayang tignan. Pag they come to school, very eager to learn something new every day. Yan So po. natutuwa ako, Ma'am Angie, dahil you made mention na very liberating na makita mo ang isang bata, hindi ba marunong magbasa, That's right. pero pagkagaling sa school nyo, natuto ng magbasa. Isang tao na walang kakayahan to write, pero dahil nag-aral, nagkaroon ng chance matutong magsulat. Okay. So itong tanong ko, iiwan ko lang, pero sagutin nyo sa susunod natin, huwag kayong aalis. Gusto kong malaman kung naging madali sa tita mo na ikaw ay hikayatin, hindi ba siya na-frustrate dahil nung umpisa may pilitan issue kayo. Huwag niyo po sagutin, magbabalik po kami. Very exciting po itong pinag-uusapan natin ni Ma'am Angie. At syempre kasama pa rin sa kwento ang kanyang matandang dalagang tita. Yes. So gaano katagal yung naging ligawan ninyo ng iyong tita hanggang ikaw na yung mag-take charge ng school?
At first po kami, meron kaming postulant, yung magmamadre. Siya po yung dating nagtuturo. And then, unfortunately, nagkaroon po siya ng breast cancer. So, ang nangyari po, talagang komo nga, alam naman ng tita ko na medyo kaya ko namang mag-take over. Pinipilit niya ako talaga. Pero, talaga ang hirap po mag-decide. Kasi iba siyempre yung nasa isip ko eh. Tapos po, nung ako po ay siguro nag-asawa na, doon niya ako talagang napilit talaga na tanggapin yung kanyang alok na ako po yung mag-manage. Opo, ng So, ang school. habang ligawan niya, Opo, Tita mahaba Angie. po. Medyo mahaba. Kasi nga, So, nung nagkaroon ka na ng degree from UP on education, hindi pa rin sila ang nakinabang doon. Kasi sabi mo, ma'am, nagturo ka muna uli sa UP eh. So, sa Opo. haba ng panahon, niligaw-ligawan ka pa talaga ng tita mo. Yeah, I was teaching at the College of Home Economics. Laboratory lang naman po kasi nga hindi pa ako tapos ng MA ko, di ba? Requirement Yes. yun. So I was teaching laboratory classes po. And then after that, yun nga, napilitan na rin po ako na nabitawan na po yun. And at the same time kasi I got married. Ayun. Yan. So, may kasabayan na. Opo. No? But anyway, you became more responsible That's matapos kang makasal, di ba? That's right. And nag-take over ka na dun sa school. Pero, ang nakakataka po at question din to ng lolos and lolas, ayaw mo nung una. Pero Yes. ba't naging dalawa pa yung school na nasa under your care? Okay, ang storya po ay ganito. Nakita po nung aking pinsan na si Miss Maria Rosario Reyes na yung pala, yun yung dream din ng tito ko, yung father niya, na magkaroon ng school. So sabi niya, Ate Angie, pwede mo ba akong tulungan to put up school? Okay, sabi kong ganon. And mind you, yun kasing place na ng St. Genevieve School of Pateros ay kanilang lupa. Ayan. okay. So, sabi ko, by God's grace, makakapagtayo tayo ng another school for you. So, ayun po yung simula. Ayan. So, ang nakakatuwa po, hindi lang isa ha. So, ngayon, dalawang school na. Yes. At ang pinakamaganda po dyan, hindi lang basta education ang inyong ibinibigay. We at Lay Force, we truly admire you. Kasi itong 2 schools na to, nakita din namin to na maunti lang, yung maliit lang yung number. And yet, they will always visit us for spiritual exercises like recollections, di ba? That's Parang right. they will find the time, they will That's find the resources just to make sure that these little ones will also experience an encounter with the Lord. So, saan nyo hinuhugot ang lahat ng yon? Pwede namang bastante ka na education, binigay ko sa inyo. Pero bakit pati yung spiritual nourishment nila, pinahahalagahan ninyo? Yan po talaga yung ginising sa amin ng auntie ko nga. Yun. She is a very prayerful person. At nakita ko sa kanya ang wagas na paglilingkod. Ayan. Doon ko natutunan kung paano ang isang maging lingkod ng Panginoon. Sabi nga niya, ang isang naglilingkod ay hindi pinipilit. Sabi niya sa akin. So, medyo naantig ako doon. Sabi ko, oo nga, bakit ba ako nagpapapilit? Dapat ito wagas sa loob, Tama, di po tama. ba? Kusa itong lalabas dapat. So, siguro unti-unti through the guidance of the Holy Spirit, sister, gano'n na po ang nangyari. Ayan. So, ang religious instruction po ng mga bata from your school, may religious instruction po sila? Meron po. Yung first po nung dati, CL ang tawag, Christian Living. Pero po ngayon, di ba, ESP na, Edukasyon sa Pagpapakatao. Ayun po, yung first part, kasi po nagsiserve din ako sa church. So, meron din po kaming first communion para sa mga bata. Ayun. Ako po yung nagbibigay ng 14 lessons sa ata yun before na maka first communion sila. yes. And also we have
seminars for the parents in order for orient them To kung ano prepare yung them. tatanggapin ng Tama. kanilang mga anak at ano yung kanilang katungkulan Yes. bilang isang magulang. That's very Kasi important. it will not only end after the first communion. It should be a continuous process Yes, opo. of talagang developing them to love Jesus and to love the Eucharist. So, lolos and lolas, hindi ba kayo naa-amaze? Yung araw, ang alam natin, religious instruction, CLE, CL, di ba? Ganon. At ngayon pala, ESP, Opo. edukasyon sa pagpapakatao. Opo. So, nakakatuwa naman na yung value of God is very the core of being a human person. Siya ang right. gitna, ang Diyos na ito, na para maging mabuting tao ang tayong lahat. Tapos sabi niyo nga, may first communion ang inyong mga apo. So may mga kasali rin ba lolos and lolas instead of the parents? Nangyayari ba yan? Ang kadalasan po sa ngayon kasi most of our mothers now are working mothers. Kaya nga po minsan nakakalungkot. Pag-a-attend po ng mga parents meeting, minsan lola, lolo, or else the worst ay pagkatulong ang pina-attend. Yun po Yaya yung talaga. medyo nalulungkot po kami pag ganon. Pero we try to understand them kasi living is hard nowadays, right? Ayun po. But palagi kong sinasabi sa kanila, parents, pag nagbibigay akong recollection, you know how to earn a living, but you do not know the reason for living. Oh, ulitin natin yan. Sister Angie, ulitin natin. You know how to earn a living, but you don't know how to live. Okay? That's very important. So, The reason for living. Para ngayon, Sister Angie, yung lolos and lolas natin talagang nakiki-oo at nakikipalakpak sa iyong sinabi. Kasi ngayon, mahalaga yung role ng grandparents. Kasi nga, we have to understand that they have to make a living. That's Pero right. ang nagdudugtong nung pamumuhay na yon, yung lolo and lola, the titos and titas, di Na ba? ibibigay nilang lahat ang gusto ng bata, pero yung oras para sa kanilang mga anak, yung the warmth, the pagmamahal na kailangan ng bata, yun ang napapansin kong kulang po sa ngayon That's why we have so many problems in the school. It's a result of the, parents working. Sometimes solo parents or no parents at all. Opo, ganun po usually. So, ano Ganon. po ba yan? Talagang very evident. Nararamdaman nyo talaga, even without them saying, parang itong batang to, parang absent pareho yung magulang. Does it show? Does Yeah. it show in the classroom? Yeah, nalalaman po namin agad. And then we talk to them, we try to appease them, and then give comfort to them and tell them the reason why your mother or father is away, so you have to study hard. And parang payback na sa kanilang paghihirap. Tama. Ayun. So, there's a need for a deeper understanding. That's no? right. Kasi iba yung sitwasyon nila ngayon Opo. at iba ang sitwasyon nila nung araw. So, makita ho natin, lolos and lolas, from the education, tatawid din tayo sa buhay pananampalataya ni Ma'am Angie Pabalan. Huwag kayong aalis at yan ang susunod natin na pagkukwentuhan. Magpapatuloy po tayo dito sa ating serye sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. And for the month of March, ang ating serye ay Life-Giving Habits, lalo na sa Lenten season. And this is always for our lolos and lolas. So allow us to share with you a quotation or a message from Pope Francis regarding Lent. Ang paalala niya, Catholics hold two truths in Lent. First, the more effort we put into disposing or preparing ourselves for something, the better the outcome. Second, the holiness is not achieved by our efforts.
for it is grace. Yeah. Wow, grasya pala ng Diyos, no, Opo, ang lahat ng ito. Even if we do not deserve it, yung grasya, binibigay pa rin sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, better outcome kung matindi yung preparation. That's right. At ito yung buhay mo, no? Another aspect of your active life is not just the academe or education, pero mukhang hindi ka nabakbak sa education kasi when it comes to your parish or to at your diocese, mukhang yun pa rin ang linya po ninyo. Medyo po talagang na-realize ko, hindi naman pwedeng sa pamilya ka lang. We have our pamayanan, no, di ba? And we have to help others also. We have to bring others also nearer to Christ, right? So, nagsiserve po ako sa church. Nung una po, I was assigned as a family and life coordinator po. Ayan. Wherein talaga we give pre-K na, that is preparation for marriage. And then we also give seminars to the parishioners in connection with different things in connection with spirituality. Most especially that we have to introduce to them the sacraments so that it will strengthen their faith, right? Because if you do not know your faith, mahirap naman po, hindi po ba? So kailangan naiintindihan nila kung ano yung pinapaniwalaan nila. Hindi po Ayun, ba? so hindi pala pwedeng faith lang. I Opo. believe. Opo. So kailangan pala maunawaan. Maunawaan at maintindihan nila talaga by heart. So Yan. doon papasok ang need for education. That's right, opo. And then after that, si Father George Belusilio, nung napalitan po siya, before na he left, naku, ay ginawa naman po akong education ministry head. Ayun. Na medyo, nung una, ayaw ko din po kasi ang love ko for the family, eh gano'n na lang po. Kasi talagang gustong-gusto ko po ang family. Nung pa po kami dito ni Ate Emma. Ate Emma Kulanag, ayan, ni Ate Minda, ni Kuya Kuya Ferdy. Kuya Opo, ayan. Tapos po si Brother Tony and Tita Cosca, kasama po namin yan nagsiserve. Yun Ako, po. mga sinaunang panahon po yan. Opo. Siguro Ayun kung po. 3 o 4 na dekada na yan, Opo, ano? 3 na po siguro. Opo. Kaya, pero nag-enjoy po kami talaga. Being together, working for God is really something which is very enjoyable. At saka po, damang-dama mo po ang presensya ng Panginoon, lalo na sa pamilya mo. Ayun. Talaga nandun ang blessing eh. Ayun. Pero Ma'am Angie, ang kaibahan nito, pag sa school, ikaw yung authority eh. Diba? Authority ka. So tumayo ka pa lang doon, alam na nila, ay ito na si Ma'am Directress namin. Ay ito, tuturuan kami. Pero pag sa parish, it's a different story. Bukang ikaw ang manunuyo. At all ages yon, hindi lang mga bata. And I'm sure meron very challenging din ba na matatanda yung iyong tinuturuan? Ay, tama po kayo doon. That's right. Kasi po, merong mga ibang pasaway pa rin, kahit na may edad pa rin, di ba? They stick to their own, alam niya, ideology, yung kanilang, alam na namin yan. Pabalik-balik namin, something like that. But then you have to understand them. And this is a time for me to learn from them also. Wow. Aha. So humble of you, Ma'am Angie, ha? Na nagpapatakbo ng 2 schools. Pero pagdating sa parokya, wow, napaka-humbling Ay, naman, di naman no, ng po. education ministry. Tapos nakikinigan lolos and lolas, you made mention na merong mga ugali, no? May mga habits na pag tumatanda na hindi na teachable. Opo. Kasi ang nagbo-block, ikaw ang nagsabi kanina, Opo. uulitin ko lang, Opo. sabi mo, minsan ang isip nila, alam ko na yan. Totoo Huwag mo po na yan. akong turuan kasi Totoo. alam ko na yan. Totoo. Pero di ba that will be a big obstacle for learning. Yung umpisa pa lang sinabi mo ng alam mo na. Totoo po yun na big obstacle. Pero if you believe na talagang nandiyan ang Diyos para tulungan ka at subaybayan ka kung paano gagawin mo para sila mahikayat, then it will never be hard for you
to do that. Kaya po kami talagang tiyaga. You know what? When we started Family and Life Ministry, 2 lang pong couples kami. For 30 years na nagbibigay ng pre-K na. Si Ate Jenny Flores, doktora po yun, optometrist. Pero po, talagang we really hope and pray, prayed hard na madagdagan po kami. And it's a good thing ngayon po, 9 na kami. 9 na. Dumami na. Opo. Tapos in each diocese naman, in archdiocese, nag-establish din naman kasi talaga ng Family and Life Ministry. Opo, at saka ngayon po nadagdagan pa, meron pang Catholic, Elderly, and Grandparents Association. Wow, Ayun po. CELP. SEGAP. Opo, Ayan. CEAP. CEGAP CEGAP. because of the Opo. grandparents. Opo. Naku, magandang pag-usapan natin yan, ano? Opo. Pero wag ho kayong bibitaw. Sana naman sa mga susunod pang episode, sila ay sumubaybay kasi Ay, opo. very enriching itong sinasabi ninyo. At ito nga, yung sinabi mong bago to no? Something new. Alamin natin, gusto malaman din ng lolos and lolas natin, yan ba ay asosasyon, yan ba ay programa, yan ba ay ina-avail. Kaya nga, yung mga ganito hong mga pagkakataon, di ba, they are making good use of their time. That's So, right. hindi lang yung, ay, matanda na ako, wala na, hindi na yan okay sa akin. Pero tignan nyo ho, no, ang ating bisita ngayon, si Ma'am Angie Pabalan, active sa school, active sa parokya, at meron pa siyang minimension na isa pang programa na sana'y balikan mo po kami para meron tayong karugtong. Ay. Sa susunod na Lunes ay mapag-usapan natin. Ha? Kasi ibig sabihin yan, ngayon pa lang, nag-age reveal ka na kanina Which means sa susunod nating episode, pwede naman kayong tanungin tungkol sa buhay pagiging lola. Ay, Diba? opo, Kasi sige nandun po. na siya sa programa at grupo ng grandparents. But for now, hindi pa tayo bibitiw. Anyayahan naman natin si Ma'am Angie na i-lead tayo sa panalangin. Ay, sige po. Invite us deeper prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty and ever-living God, you invite us deeper into your world, your people, your land. May this time be one of outward focus, seeking you in those we often ignore. Help us live a Lent focused on freedom, generosity, and encounter. Give us hearts hungry to serve you and those who need what we have to give. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So sa susunod pong Lunes, sasamahan muli tayo ni Ma'am Angie at pag-uusapan na natin how it is to be a grandparent. Pero maraming salamat Ma'am Angie Hi. Talagang inspirasyon My ka sa pleasure. lolos and lolas natin. Life-giving yung schools mo, yung 2 schools na nagbibigay buhay hindi lang para sa matatanda, higit sa lahat sa mga bata na bago pa lamang sumisibol. So we'll be back next Monday. We'll see you again. Bye. Bye.